done, loser. Character. Pass it on. You all right, man? From the Foundation for a Better Life. Magandang Martes ng hapon po mga kababayan. Talk Tuesday on Kababayan LA. Yesterday on the show, we had Legal 411 and we talked about bankruptcy. At napakarami po naming nakuha mga email, mga tawag na sana daw po ay makakonsulta kayo sa ating expert dito sa ating programa. You know what mga kababayan, your wish is my command, and that's why today on the show, we're gonna do an open phone line with our guest this afternoon, our expert from yesterday, Attorney Johnny Ascano. Pero bago po natin siya ipakilala sa inyo, I'd like also to remind everyone, nako, ibabalita ko po sa inyo, kaninang tanghali nagkaroon po ng press conference in Beverly Hills. Tuloy na kahit wala pa daw pong title ang kanilang laban, tuloy na po ang Manny Pacquiao versus Antonio Margarito fight November 13 in Dallas, Texas. At marami pong nangyari dyan sa press conference na yan. Tomorrow, watch Kababayan LA and we're gonna show you a lot. We're gonna show you everything. But for now, ito naman po ang ating naging one-on-one interview with a congressman from Sarangani, Manny Pacquiao. Manny, naalala mo ba yung first time na nag-press con tayo dito? Sobrang konti pa ng tao ngayon, sobrang pinagkakaguluhan ka. Anong masasabi mo? Ang dami na nagsabi, ang dami nang nabago sa buhay mo. Pero ikaw bilang isang Manny Pacquiao, ano bang nabago sa buhay mo? Ako? Maraming pagbabago sa buhay ko. Unang-una, naging busy ako sa pagsiservisyo sa kapwa bilang public servant and focus sa boxing career ko, and then give time to my family. Ayan. Bilang congressman, maraming gustong makaalam. Ano yung opinion mo dun sa naging hostage drama sa Philippines? Opinion ko is dapat imbestigahan na mabuti kung sino mga may pagkakamali at imbestigahan mabuti kung anong dapat i-reforma o anong dapat baguhin sa estilo ng ating batas o sa ating, especially our PNP. And bilang isang representative ng Philippines, palagi mong pinaglalaban tayo mga Pilipino. Anong masasabi mo naman dun sa pagkapanalo ni Venus Raj na 4th runner-up sa Miss Universe? I know she talked to you before she went to Vegas. Yes. Before I told her that good luck and be confident of herself, and now he's winning, and I congratulate her for 4th runner-up, and sana wag siyang magbago at lagi siyang tumawag sa Panginoon. Para naman dito sa laban mo, may nababago pa ba sa'yo? Parang paulit-ulit na lang tayo, palagi namang panalo, palagi namang ensayo, palagi namang parang madali eh. Parang di ka na nahihirapan eh. Parang madali na lang sa mga fans eh, no? Pero napakahirap, especially this upcoming fight on November 13. Si Margarito, napaka-agresibong boksingero, malaki at matangkad pa sa akin. At hindi natin pwedeng i-underestimate, kailangan natin mag-ensayo mabuti. At ito'y sinisigurado ko na napakagandang laban na to. And will this be your last fight or hihintayin pa rin ba talaga si Mayweather? Hindi ko masabi na ito na ang last fight ko, pero ilang laban na lang. But hindi ako nangangarap na about kay Mayweather. Kalimutan natin lahat yun. And finally, from Congress daw to Vice President to President of the Philippines, meron ka bang pagnanasa na maglingkod bilang Presidente ng Pilipinas? Sa isip ko, wala naman sa isip ko yan. Ang nasa isip ko ngayon is kung anong mabigay kong serbisyo sa aking distrito, anong mga projects na madala ko doon, at wala akong inisip kung ano pa mang mataas na mas mataas na posisyon. So ano bang gusto mong itawag na sa'yo ng mga tao ngayon? Congressman or Pacman pa rin? Manny lang. Thank you so much.
Ayan po, nasabi ko na kanina, napakaraming kwento from that press conference. Abangan niyo po bukas sa Kababayan LA. We'll show you all that. Interview with Antonio Margarito, interview with Robert Garcia, ang trainer naman ni Antonio Margarito, at napakarami pa pong iba. For now, balik dito sa studio, Kababayan LA Talk Tuesday. And as I said earlier also, Attorney Johnny Ascano is here joining us. Hello, welcome once again. Thank you again for having me. Long time no see, Attorney. Kaya nga pa. Kahapon nakasama po natin si Attorney Johnny Ascano. He talked to us about bankruptcy. Alam ko po, marami kayong mga tanong tungkol dito. Chapter 7, Chapter 13, secured versus unsecured loan. And of course, also 2 weeks ago, if I believe, we also had Legal 411, and he talked to us about loan modification. Marami po sa ating may mga problema. Now is your chance. Pagkakataon nyo na po na tawagan kami, and Attorney Johnny Ascano will try his best to answer all your questions. Attorney Ascano, first question, yesterday we talked about Chapter 7. What is the difference between Chapter 7 and Chapter 13? Well, essentially, Chapter 7 is yung mga unsecured loans lang, ano? And basically, nawa-wipe out yung utang ng ating mga kliyente. Basically, what they call, ang term nila dyan is to discharge yung debts mo, yung utang natin. With the Chapter 13, yun yung tinatawag nilang merong plan. Basically, kung ang utang natin malaki na, pero meron pa rin tayong income na kaya pa natin bayarin ng pakonti-konti, meron tayong i-present na plan sa tinatawag nilang bankruptcy trustee. The bankruptcy trustee is basically a third party yan, ano? It's part of the bankruptcy court. Sila ang mag-evaluate kung depende sa planong ibibigay natin, papayag silang mabayaran ng konti na lang yung mga utang. Pero it's not really completely wipe out immediately. Kasi And Chapter 7 appears on your record for at least or at most 10 years? 10 years na sa record mo yan. Okay. What about Chapter 13? It's essentially the same. Ang difference lang with Chapter 13, it's a longer period. Meron kang tinatawag nilang plan, and this plan could be for a duration of, let's say, 60 months. Okay. So within 60 months, magbabayad ka pa rin sa iyong utang. Magpa-factor in pa rin ba dito yung secured and unsecured loan? Well, with medyo ibang direction yan, ano? Kasi yung secured loan, yun yung tinatawag nilang yung mga mortgages mo, yung mga kotse, yung mga gamit sa bahay na, kunyari, malalaking items, it could be considered na secured loans. Meaning, ibabalik yun kung hindi mo babayaran. Sa Chapter 13, ang tinatawag nila, hindi mo kailangan ibalik yung bahay kung meron ka pa rin namang pambayad. So you have, in Chapter 13, in most instances, yung mga kababayan natin na nag-a-avail niyan is because they want to keep yung property nila. Okay, all right. And we have more to discuss on the show. Also, we're going to be taking your phone calls when we return. That's the number to call on the screen. We'll be back for more. Don't go away.